Kapag ba nakalapag ito sa inyong hapagkainan or sa mga handaan, ano ang una nyong naiisip? Ako kasi kapag niluluto ko ito or nakahapag ito sa aming mga handaan, ang una ko pong naiisip ay yung aking ina at lola dahil isa ito sa mga paborito nilang putahe o lutuin at madalas itong hinahanda sa aming mga handaan at siguradong sa inyo rin. Kaya naman mga palangga, nandito na naman po ang inyong lingkod, Triple C Cooking, at mag-ahatid na naman po tayo sa inyo ng napakasarap na recipe na talaga namang mapapa-bring back the memories ka talaga. Ayan ang ating napakasarap na arroz Valenciana. Kaya naman ituturo ko po sa inyo ng napaka-easy lang lutuin ang ating arroz Valenciana. Kaya ano pang inaantay nyo? Aba naman, i-watch nyo na ang full video and please don't forget to subscribe my YouTube channel. Arat na! Tara na, tayo na po't magluto. Magsalang tayo ng kawali, maglagay tayo syempre ng ating mantika at painitin. Ang una nating isasalang ay yung ating chorizo de Bilbao. Ayan, medyo patutustahin natin ng kaunti yan at naglagay po ako dyan ng tubig. Kaunti lang po, mga 2 tablespoon, ganon, para maging malambot din po yung ating chorizo de Bilbao. At ang isusunod po natin dyan ay yung atay ng baboy. Ayan, lulutuin lang po natin yan ng mabilisang pagluto lang po. Ayan, hindi naman po overcook, yung sakto lang na lumambot yung ating liver, pork liver. So, ang isusunod natin dyan yung ating hipon. Mabilis lang tong lutuin mga palangga ang ating toppings ng ating arroz Valenciana. Pero kung panghanda nyo lang naman sa bahay, eh okay naman kahit ipagsama-sama nyo na yan sa malagkit mamaya. So, ayan ang sinunod natin mga palangga ay yung ating pork liempo. Yan. Tustahin lang natin ng kaunti. At syempre, set aside po natin yan. Sunod nating ilalagay yung ating aswete. Aswete na buto or powder, pwede naman po. Kung ano po yung prepared ninyo dyan sa inyong bahay. Yun. At iset aside din po natin yung ating buto ng aswete kasi po pwede pa rin po natin yan magamit kung gusto nating mag-fried rice. Ayun. So, mag-start na po tayong mag-gisa. Naglagay po tayo dyan ng bawang kahit hindi na po masyadong tostado. Ayan. Mag-light brown lang po ay okay na okay na. At ang isusunod nating ilagay dyan yung ating sibuyas panggisa. At naglagay din po tayo dyan ng pamintang pino at kaunting patis. Yan, i-mekos-mekos lang natin yan o i-mix lang natin para mag-mix yung mga pampalasang ating inilagay. At inilagay na nga rin po natin yung sabaw ng ating hipon at pinaglagaan ng ating pork liempo. Para mas malasa yung ating arroz Valenciana. Naglagay na rin po ako dyan ng turmeric powder. Mga nasa 4 tablespoon ng turmeric powder ang aking inilagay. At ang niluto ko nga po pala na arroz Valenciana ay nasa 1 kilo. Naglagay na rin po ako ng isang pork cubes. At isinunod na po natin dyan yung ating purong gata. Purong gata ng niyog ang ating nilagay. So, pakukuluin lang po natin yan at palalaputin lang po natin ng gusto yung ating sauce or salsa ng ating arroz Valenciana. Ayan. Patutuyuin natin ng kaunti dahil luto na yung ating malagkit. At ang pinangsaing ko dyan mga palangga ay yung pangalawang piga ng ating gata. So, ayan, hindi po yan siya masyado talaga na yung lutong-luto. Yung parang, ano lang siya, half cook ang pagkakaluto ng bigas or nung ating sinaing na malagkit. Dahil dyan ko na po siya mismo lulutuin sa ating kawali. Dahil ma-absorb niya po yan ang ginawa natin sauce para sa ating arroz Valenciana. Yung iba po, diretso nilang niluluto. Pero sa akin, mas
mas okay sa akin yung sinasaing ko na kaagad yung malagkit. So, ayan. Para mabilis lang siyang lutuin. So, ayan na mga palangga. Nilagay na natin yung ating bell pepper, green peas, at yung pasas o yung pinatuyong ubas. Raisins. Ganun. At haluin ng mabuti hanggang sa mag-mix po yung ating mga ingredient at pampalasang inilagay. So ayan, na-absorb na po ng ating malagkit yung sauce. O diba, napakabilis lang. Hindi na natin kailangang lutuin yung bigas na malagkit doon sa sauce ng ating arroz Valenciana. Para ka lang itong nagbibiko at napakabilis lang talagang gawin mga palangga. Ayan. O diba? Lami kayo. So tapos na agad-agad. Kaya naman, magpre-presentation na tayo mga palangging. Ayan na yung ating napakasarap na arroz Valenciana. Kaya po sa bilao ko siya inilagay mga palangga dahil order po ito sa atin, yung ating arroz Valenciana. Nagawa ko na lang din pong i-vlog dahil para naman po may ma-share ako sa inyong masarap na lutuin na pwedeng-pwede nyong pagkakitaan, hindi lang panghanda sa inyong tahanan. Kaya naman mga palangga, thank you so much po sa panonood niyo na aking YouTube channel. Sana po ay hindi po kayong magsawang mag-click ng aking mga video. Thank you so much din po agad sa mga new subscriber ko.